pisikal na heograpiya ng Timog Silangang Asya. Mapa ready na ba, grade 7? Ang bawat lugar sa daigdig ay may sariling address na tumutulong upang matukoy ang eksaktong kinalalagyan nito. Sa pamamagitan ng lokasyon, mas nauunawaan kung saan matatagpuan ang mga bansa, rehiyon at kontinente at kung paano sila nagkakaugnay. Mula sa mga imahinaryong guhit sa globo hanggang sa pagkilala sa mga karatig bansa at anyong tubig, nagiging mas malinaw ang kinalalagyan ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya, sa Asya at sa mas malawak na daigdig. Mahalaga ang mga kaalamang ito sapagkat nagsisilbi itong pundasyon sa pag-unawa, hindi lamang kung saan matatagpuan ang isang lugar, kundi pati na rin kung bakit ito nagkakaroon ng natatanging katangian at papel sa mundo. Balikan natin ang tungkol sa lokasyon ng Pilipinas at ng Timog Silangang Asya sa aral ng nakaraan, ating balikan. Tama ang direksyon o naliligaw? Isulat ang approve kung tama ang pahayag at rejected kung mali. Ang prime meridian ang imahinaryong guhit na naghahati sa daigdig sa hilaga at timog hating daigdig. Rejected. Ang Ecuador ang imahinaryong guhit na naghahati sa daigdig sa hilaga at timog hating daigdig. Ang Ecuador ay matatagpuan sa 0 degree latitude. Approved. Ang mga guhit ng longitude ang sumusukat ng layo ng isang lugar mula sa Ecuador. Rejected. Ang mga guhit ng latitude ang sumusukat ng layo ng isang lugar mula sa Ecuador. Ang international dateline ay ginagamit bilang batayan ng pagbabago ng petsa sa mundo. Approved. Ang Nanyang at Nanyo na nangangahulugang Land of Gold ay ilan sa mga sinaunang tawag sa Timog Silangang Asya. Rejected. Ang Nanyang at Nanyo na nangangahulugang South Seas ay ilan sa mga sinaunang tawag sa Timog Silangang Asya. Ang absolute location ay inilalarawan gamit ang mga kalapit na bansa at anyong tubig. Rejected. Ang relative location ay inilalarawan gamit ang mga kalapit na bansa at anyong tubig. Ang Timog Silangang Asya ay isa sa 7 rehiyon ng Asya. Rejected. Ang Timog Silangang Asya ay isa sa 5 rehiyon ng Asya. Ang mga guhit ng latitude ay tumatakbo mula hilaga patungong timog. Rejected. Ang mga guhit ng longitude ay tumatakbo mula hilaga patungong timog. Ang lokasyon ng isang lugar ay maaaring ilarawan gamit ang absolute location at relative location. Approved. Ang Pilipinas ay bahagi ng rehiyong Timog Silangang Asya. Approved. Ang lokasyon ay parang pin sa mapa. Ipinapakita nito kung nasaan ang isang lugar. Ngunit, hindi sapat na malaman lamang ang kinalalagyan nito upang lubos itong makilala. Parang tao rin yan. Hindi dahil alam ang kanyang address, ay kilala na agad kung sino siya. Sa pamamagitan ng mga anyong lupa, anyong tubig at iba pang likas na katangian, higit na nakikilala ang isang lugar at nauunawaan kung bakit ito natatangi. Ito ang saklaw ng heograpiya. Nagmula ang salitang heograpiya
sa mga salitang Griego na geo na nangangahulugang daigdig at graphein na nangangahulugang sumulat o maglarawan. Sa madaling salita, ang heograpiya ay pag-aaral at paglalarawan sa daigdig kabilang ang mga anyong lupa, anyong tubig at ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran. Sa Timog Silangang Asya, makikita ang iba't ibang kabundukan, ilog, dagat, bulkan, fault at mga tectonic plate na humubog sa kasalukuyang anyo ng rehiyon at may malaking impluwensya sa kabuhayan, kultura at pamumuhay ng mga tao. Layunin ng aralin ngayon na masuri ang pisikal na heograpiya ng Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga anyong lupa, anyong tubig, bulkan, fault at tectonic plates at maipaliwanag kung paano nakaaapekto ang mga ito sa kapaligiran, kabuhayan at pamumuhay ng mga tao sa rehiyon. Bago matukoy kung bakit natatangi ang pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya, mahalagang makilala muna ang mga pangunahing anyong bumubuo rito. Karamihan sa mga katangiang makikita sa rehiyon ay nabibilang sa dalawang pangkat. Ang anyong lupa na mga likas na bahaging bumubuo sa kalupaan at anyong tubig na mga likas na bahaging binubuo ng tubig sa ibabaw ng daigdig. Ano ako? Hulaan ang mukha ng kalikasan. Tukuyin kung anong anyong lupa o anyong tubig ang inilalarawan sa bawat bilang. Mataas na anyong lupa na karaniwang may matarik na dalisdis. Bundok. Lupaing na paliligiran ng tubig. Pulo. Pangkat o grupo ng mga pulo. Kapuluan. Lupaing na paliligiran ng tubig sa tatlong panig. Tangway o peninsula. Anyong lupang may awang o bunganga kung saan maaaring magbuga ng abo, lava at gas. Bulkan. Umaagos na anyong tubig mula mataas patungo sa mababang lugar. Ilog. Malawak na anyong tubig na maalat at karugtong ng karagatan. Dagat. Makitid na daan ng tubig na nagdurugtong sa dalawang mas malaking anyong tubig. Hipot. Malalim na bahagi ng tubig na may makitid na bukana at halos naliligiran ng kalupaan. Golpo. Malapad na bahagi ng tubig na nakapasok sa lupaing nakakurba paloob dito. Look. Ang mga ito ay hindi lamang makikita sa mga larawan at mapa. Matatagpuan din ang marami sa kanila sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya at may mahalagang papel sa paghubog ng rehiyon. Halimbawa ng bundok, Hakaborasi mula sa Myanmar. Ito ang pinakamataas na bundok sa Timog Silangang Asya na may taas na mahigit 5,800 metro. Dahil sa matinding elebasyon nito, nababalutan ng yelo ang tuktok nito sa kabila ng pagiging bahagi ng tropikal na rehiyon. Halimbawa ng pulo, Borneo. Ito ang ikatlong pinakamalaking pulo sa daigdig. Natatangi ito sapagkat nahahati sa teritoryo ng tatlong bansa, Indonesia, Malaysia at Brunei. Halimbawa ng kapuluan, Indonesia. Ito ang pinakamalaking estadong kapuluan o archipelagic state sa buong mundo. Binubuo ito ng mahigit 17,000 pulo. Halimbawa ng Tangway o Peninsula, Malay Peninsula.
isang malawak na tangway na napapaligiran ng tubig sa tatlong panig. Matatagpuan dito ang mga bahagi ng Malaysia, Thailand at Myanmar. Kaya nagsisilbi itong mahalagang tulay sa pagitan ng mainland at maritime Timog Silangang Asya. Halimbawa ng bulkan: Bulkang Mayon mula sa Pilipinas at Bulkang Krakatoa mula sa Indonesia. Matatagpuan ang maraming aktibong bulkan sa Timog Silangang Asya dahil kabilang ang malaking bahagi ng rehiyon sa Pacific Ring of Fire. Nakapagbibigay ang mga bulkan ng matabang lupa para sa agrikultura, ngunit maaari ring magdulot ng panganib kapag pumutok. Halimbawa ng ilog: Mekong River, isa sa pinakamahalagang ilog sa Timog Silangang Asya. Dumadaloy ito sa ilang bansa, kabilang ang Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia at Vietnam, bago umabot sa dagat. Mahalaga ito sa transportasyon, agrikultura at pangingisda sa rehiyon. Halimbawa ng dagat: South China Sea, isang malawak na anyong tubig na nagsisilbing mahalagang rutang pangkalakalan sa Asya. Mayaman din ito sa yamang dagat at iba pang likas na yaman. Halimbawa ng kipot: Kipot ng Malacca o Strait of Malacca, isang makitid na daanan ng tubig sa pagitan ng Sumatra at Malay Peninsula. Isa ito sa pinakamahalagang rutang pandagat sa mundo dahil nagdurugtong ito sa karagatang Indian at karagatang Pasipiko. Halimbawa ng golpo: Gulf of Thailand, isang malawak na golpo sa Timog Silangang Asya na napapaligiran ng Thailand, Cambodia at Vietnam. Mahalaga ito sa pangingisda, kalakalan at likas na yamang dagat ng rehiyon. Look: halimbawa nito ang Manila Bay sa Pilipinas at Halong Bay sa Vietnam. Ang mga kilalang look sa Asya: ang Halong Bay ay UNESCO site na may limestone islands, habang ang Manila Bay ay makasaysayang daungan at sentro ng kalakalan sa Pilipinas. Sino ako sa mapa? Basahin ang pahiwatig at tukuyin ang tamang pangalan ng sikat na anyong lupa o anyong tubig sa Timog Silangang Asya. Ang itinuturing na lifeblood o pinakamahalagang ilog sa kalakhang Timog Silangang Asya na dumadaloy sa 5 bansa. Mekong River, ang ikatlong pinakamalaking pulo sa buong mundo na hinahati sa 3 bansa: Indonesia, Malaysia at Brunei. Borneo, ang bulkan sa Pilipinas na sikat sa buong mundo dahil sa taglay nitong halos perpektong hugis apa. Bulkang Mayon, malawak at estratehikong dagat sa Asya na mahalaga sa kalakalan at yamang dagat. South China Sea, mababaw na bahagi ng dagat na napaliligiran ng mga bansang Cambodia, Thailand at Vietnam na napakayaman sa yamang dagat. Gulf of Thailand, ang pinakamalaking estado ng kapuluan o archipelagic state sa buong mundo na binubuo ng mahigit 17,000 mga pulo. Indonesia, ang pinakamataas na bundok sa rehiyon ng Timog Silangang Asya na may tuktok na nababalutan ng yelo. Hacaborasi, isang kilalang look sa Pilipinas na isa sa pinakamahusay na likas na daungan sa Asya dahil protektado ang mga barko laban sa bagyo. Manila Bay, ang pinakaabalang kipot sa buong mundo na nagdurugtong sa karagatang Indian at dagat Pasipiko. Malacca Strait o Strait of Malacca, isang dambuhalang usli ng lupa na napapaligiran ng tubig sa 3 panig, kung saan matatagpuan ang bahagi ng Malaysia, Thailand at Myanmar. Malay Peninsula,
Sa unang tingin, tila magkakaibang bahagi lamang ng kalikasan ang mga bundok, bulkan, pulo, ilog at dagat. Ngunit hindi sila parang mga gusaling bigla na lamang sumulpot sa isang subdivision. Ang bawat isa ay may sariling kwento ng pagbuo na nagsimula pa milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Ang kasalukuyang anyo ng Timog Silangang Asya ay bunga ng napakahabang pagbabago sa ibabaw ng daigdig. Upang maunawaan kung bakit ganito ang hitsura ng rehiyon sa kasalukuyan, mahalagang balikan ang kasaysayan ng mismong daigdig. Milyong taon nang nakalipas, wala pang mga kontinenteng gaya ng nakikita sa kasalukuyan. Ang malaking bahagi ng kalupaan ng daigdig ay magkakakabit at bumubuo sa isang napakalaking supercontinent na tinatawag na Pangaea. Ayon sa continental drift theory ni Alfred Wegener, unti-unting naghiwalay at gumalaw ang mga kalupaang ito sa loob ng napakahabang panahon. Dahil sa paggalaw na ito, nabuo ang mga kontinente at karagatang kilala natin ngayon. Ang mga pagbabagong ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng iba't ibang anyong lupa at kapuluan sa Timog Silangang Asya. Ngunit paano nga ba nagagawa ng mga kontinente at kalupaan na gumalaw? Ipinaliliwanag ito ng teoryang tectonic plate. Hindi iisang buo at nakapirming piraso ang ibabaw ng daigdig. Ang crust o balat ng lupa ay nahahati sa malalaking tipak ng bato na tinatawag na tectonic plates, na patuloy na gumagalaw kahit hindi ito napapansin ng tao. Maaaring ihambing ang mga tectonic plate sa mga piraso ng balat ng nilagang itlog na magkakadikit, ngunit may mga bahaging nag-uumpugan, nagkikiskisan o naghihiwalay habang gumagalaw. Matatagpuan ang Timog Silangang Asya sa tagpuan ng ilang malalaking tectonic plate, kabilang ang Eurasian Plate, Philippine Sea Plate, at Indo-Australian Plate. Dahil dito, madalas na naaapektuhan ang rehiyon ng mga prosesong nagaganap sa ilalim ng daigdig. Kapag nagsasalubong, nag-uumpugan o naghihiwalay ang mga plate na ito, maaaring mabuo ang mga kabundukan, bulkan, fault at malalalim na bahagi ng karagatan. Maaari rin itong magdulot ng mga lindol at pagputok ng bulkan. Dahil sa kinalalagyan nito, kabilang ang malaking bahagi ng Timog Silangang Asya sa Pacific Ring of Fire, isang malawak na sona sa paligid ng karagatang Pasipiko, kung saan madalas nagaganap ang mga lindol at pagputok ng bulkan. Ang mga puwersang ito mula sa ilalim ng daigdig ang patuloy na humuhubog at nagpapabago sa pisikal na katangian ng rehiyon hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito nagtataglay ang Timog Silangang Asya ng natatanging mga anyong lupa at anyong tubig na may mahalagang papel sa pamumuhay ng mga tao sa rehiyon. Buo noon, hiwalay ngayon. Una ng patlang ng tamang salita upang mabuo ang kaisipan ng talata. Noong unang panahon, ang mundo ay binubuo lamang ng isang supercontinent na tinatawag na Pangaea. Ngunit dahil sa teorya ng continental drift, unti-unting naghiwalay ang mga lupain. Sa kasalukuyan, ang rehiyon ay nakaupo sa mga nag-uumpugang malalaking tipak ng bato na tinatawag na tectonic plates. Dahil dito, ang Timog Silangang Asya ay kabilang sa tanyag na Pacific Ring of Fire, kung saan laging may pagputok ng bulkan at madalas na pagyanig o lindol. Bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya?
Ang katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya ay may malaking impluwensya sa pamumuhay ng mga tao sa rehiyon. Ang mga bundok, ilog, dagat, pulo, kapuluan at bulkan ay hindi lamang nakikita sa tanawin. Ang mga ito ay may direktang kaugnayan sa kabuhayan, transportasyon, kalakalan, likas na yaman at mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan ng rehiyon. Tahanan ng agrikultura. Ang mga kapatagan at matabang lupa dulot ng bulkan ay mahalaga sa pagsasaka at produksyon ng pagkain. Suliranin at sakuna. Ang rehiyon ay nasa lugar na madalas makaranas ng lindol, pagputok ng bulkan, tsunami at iba pang likas na panganib. Anyong lupa at anyong tubig o yamang likas. Mayaman ang rehiyon sa likas na yaman, tulad ng isda mula sa dagat, troso mula sa kagubatan, at mineral mula sa kabundukan na mahalaga sa kabuhayan. Sa kabuuan ng pisikal na heograpiya ng Timog Silangang Asya ay susi sa pag-unawa kung bakit natatangi ang rehiyon. Ang kalikasan ang humuhubog sa kabuhayan, ugnayan at karanasan ng mga mamamayan, pati na rin sa mga hamon na kanilang kinakaharap. TSA Impact Challenge. Ipakita sa malikhaing paraan kung paano nakaapekto ang mga bundok, ilog, dagat, kapatagan at bulkan sa buhay ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Hatiin ang klase sa pangkat, pare-pareho ang paksa ng lahat ng grupo. Sasagutin ang paano nakaaapekto ang pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng tao. Pumili ng isang paraan ng presentasyon. Rubrik sa pagmamarka. Kapag ang mundo ay gumagalaw, ano ang ating responsableng tugon? Ang Timog Silangang Asya ay nasa lugar na may aktibong paggalaw ng mga plate sa ilalim ng kalupaan. Dahil dito nararanasan ng mga bansa ang lindol, pagputok ng bulkan, tsunami at iba pang sakuna. Kasabay nito ang mga anyong lupa at anyong tubig tulad ng bundok, ilog, dagat at pulo ay nagbibigay rin ng kabuhayan at pagkakataon sa mga tao. Sagutin ng buong pangungusap. Ano ang dapat gawin ng isang pamilya bago, habang at pagkatapos ng lindol? Paano nakatutulong ang kaalaman sa anyong lupa at tubig sa pag-iwas sa sakuna? Bilang mag-aaral, paano ka makatutulong sa iyong komunidad sa panahon ng kalamidad? Ang geographical na balangkas. Gumawa ng graphic organizer bilang buod ng mga mahalagang konseptong tinalakay sa aralin. Halimbawa, heograpiyang humuhubog sa buhay. Gamitin ang iyong AP powers. Piliin ang letra ng tamang sagot. Habang naglalakbay sa Timog Silangang Asya, napansin ng isang mananaliksik na maraming bansa ang binubuo ng mga pulo. Ano ang pinakamainam na paliwanag sa katangiang ito? Dahil sa paggalaw ng tectonic plate. Napansin ng isang magsasaka na masagana ang ani sa lugar na malapit sa bulkan. Ano ang ipinahihiwatig nito? May kaugnayan ang kalikasan sa kabuhayan. Maraming barkong pangkalakalan ang dumaraan sa kipot ng Malacca araw-araw. Ano ang pinakamainam na paliwanag dito? Mahalaga ito sa mga rutang pandagat. Sa isang lugar na napapaligiran ng dagat at binubuo ng maraming pulo, karaniwan ang paggamit ng bangka bilang transportasyon.
Ano ang ipinahihiwatig nito? Malaki ang impluwensya ng dagat sa pamumuhay. Nakatira ang isang pamilya sa lugar na madalas makaranas ng lindol at pagputok ng bulkan. Ano ang pinakamahalagang dapat nilang gawin? Maghanda para sa mga posibleng sakuna. Hindi natin mapipigil ang paggalaw ng mundo. Ngunit mapipili natin kung paano kikilos sa bawat pagbabago. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tibay ng lupa, kundi sa katatagan ng taong handang matuto at maghanda.